Ano nga ba ang non-alcoholic fatty liver at paano ang karaniwang paggamot dito? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang non-alcoholic fatty liver disease po na may abbreviation na NAFLD, ito po ay tumutukoy sa kondisyon kung saan ang sobrang taba ay naiipon sa atay ng pasyente. Ang ating atay po ito ay matatagpuan sa may bandang itaas na bahagi ng ating tiyan. Ang ilan po sa mahalagang functions ng ating atay, una, ito po ay tumutulong para ma-detox ang ating katawan mula doon sa mga gamot, alcohol, at iba pang toxins na nakakain natin o yung mga toxins na naiilabas ng mga mikrobyo sa ating katawan. Ikalawa, ang ating atay din po ay gumagawa ng bile. At itong bile po, ito'y tumutulong para ma-digest yung taba or fats na nakukuha natin mula sa ating mga kinakain. Ikatlo, ang atay din po ay may mahalagang function para ma-recycle ang ating mga red blood cells or RBCs. Ito po kasing ating mga RBCs or red blood cells, ito po ay may average na lifespan or buhay na around 120 days. At pagkaraan po ng mga araw na yan, itong ating atay ay i-recycle sila at kukuhanin po ang iron mula dito sa mga na-damage na red blood cells para magamit ulit ng ating katawan sa paggawa ng panibago at mga healthy na red blood cells. Ikaapat, ang ating atay din po ay gumagawa ng protina na tinatawag na prothrombin. At itong prothrombin po, ito ay tumutulong para mag-clot or mamuo ang dugo. Halimbawa po kung kayo ay na-injured, tumutulong po itong prothrombin para makaiwas tayo sa sobrang pagdurugo or doon sa bleeding na tinatawag. Kaya't yun pong may mga problema sa atay, sila po ay at risk na magkaroon ng pagdurugo. At ikalima, ang ating atay din po ay storage din po ito ng iba't ibang bitamina at mineral tulad ng vitamins A, D, E at K. At marami pa pong mahalagang functions ang ating atay. Ngayon, bumalik po tayo sa non-alcoholic fatty liver disease. Meron pong dalawang uri nito. Yung una, yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver or NAFL. Dito po sa NAFL ay nag-accumulate ang taba sa atay ng pasyente pero hindi po nagiging inflamed ang kanyang atay o ang kanyang liver. Wala pong pamamaga sa atay at walang liver damage na nangyayari. Nakaka-function po ng maayos ang atay sa non-alcoholic fatty liver. At ito po ang pinakakaraniwang uri ng chronic liver na medical condition dito sa Amerika at sa iba pang western industrialized na bansa. At dahil walang inflammation or pamamaga or liver damage dito po sa unang type, dito sa non-alcoholic fatty liver, usually po ay walang sintomas na nararanasan ng pasyente. Karaniwan din po na nadadiagnose lang ang isang tao ng kanyang doktor ng non-alcoholic fatty liver kung siya ay sumailalim sa ultrasound. Halimbawa ay kung nagsuspecha po ang kanyang doktor ng gallstone. Kung sobra-sobra po ang timbang ng isang pasyente at siya ay na-diagnose ng kanyang doktor ng non-alcoholic fatty liver, ang pagbabawas po ng timbang kasabay ang healthy diet at tamang ehersisyo ay makakatulong para mabawasan ang taba sa kanyang atay. Ang ikalawang uri po ng non-alcoholic fatty liver disease ay yung tinatawag na non-alcoholic steatohepatitis or NASH. Mas severe po itong ganitong uri dahil bukod po sa nag-build up yung taba sa atay ng pasyente, ay na-inflamed na din po ito. Tumataas po ang kanyang liver enzymes, yung aspartate aminotransferase or yung AST, at alanine aminotransferase or yung ALT sa around 90% ng mga pasyenteng may non-alcoholic steatohepatitis. At usually po in the early phase nito ay walang gasinong nararamdamang sintomas ang pasyente. Maaaring lumipas po ang ilang taon bago itong mga sintomas ng liver damage ay lumabas. Although may ilan po na nakakaranas sila ng vague pain sa may itaas na kanang bahagi ng kanilang tiyan dahil nandyan po ang ating atay. Meron din pong ilan na nakakaranas ng sobrang pagkapagod at pakiramdam nila generally parang sila ay may sakit. Itong non-alcoholic steatohepatitis, pwede po itong lumala at pwede po itong magresulta sa scarring or ito po yung nangyayari kapag yung healthy tissues ng atay ay napalitan na ng mga scars or peklat. Dahil po sa na-damage na atay, sisikapin naman po nitong i-repair ang kanyang mga tissues. Pero over time, magre-resulta po ito sa mga scars or peklat. Ang hitsura po nito, hindi na ganoon kakinis ang atay ng pasyente
at mapapalitan po ito ng mga matitigas na tissues. So parang titigas po ang atay. So hindi na po makakapag-function ng maayos ang atay ng pasyenteng nagkaroon ng liver cirrhosis. Kapag sobrang napinsala na po ang atay or kapag ang pasyente ay nagkaroon ng liver cirrhosis bilang komplikasyon, dito na po usually lalabas yung mas maraming sintomas tulad ng sobrang pagkapagod, panghihina ng katawan, pagbagsak or pagbaba ng kanyang timbang, maaari rin po makaranas ang pasyente ng paninilaw ng balat or ng mata, pangangati. So, may ilang pong pasyenteng makakaranas niyan. Pwede rin po silang makaranas na mabilis po siyang magkaroon ng pagdurugo or hindi kaagad tumitigil yung pagdurugo kapag siya ay nasugatan, pamamana sa mga paa or binti or sa kanyang lower extremities. Pwede rin pong magkaroon siya ng mga spider-like na mga ugat sa balat. Meron din pong iba na nakakaranas ng pamumutla at lalo po itong kapansin-pansin sa kanyang mga daliri at marami pa pong ibang sintomas. Ngayon, hindi po matiyak or hindi po matukoy sa ngayon ng mga medical experts kung bakit yung ibang pasyente ay nagdi-develop sila ng non-alcoholic fatty liver or yung walang inflammation or walang liver damage na nangyayari. Pero yung iba, bakit sila nagdi-develop ng non-alcoholic steatohepatitis? Ang napansin lang po ng mga medical expert ay mas common na nangyayari ang non-alcoholic steatohepatitis doon sa mga pasyenteng overweight. Mahigit po 70% ng mga pasyenteng may NASH or non-alcoholic steatohepatitis ay obese. At doon po mas common din ito doon sa may mga diabetes, lalo na kung hindi controlled ang kanilang blood sugar level, sa mga taong may mas mataas na cholesterol level, at sa mga umiinom ng ilang gamot tulad po ng amiodarone, tamoxifen, steroids katulad po ng prednisone, hydrocortisone, at mga synthetic estrogens. May ilang pesticides din po ang nalink sa pagkakaroon ng NASH. Ang karaniwang paggamot po sa non-alcoholic steatohepatitis or NASH ay base doon sa mga medical na kondisyong nangyayari kasabay nitong fatty liver. Halimbawa po, kung ang pasyente ay may sobra-sobra or mataas na timbang, kung ang kanyang blood sugar ay hindi controlled, at or kung mataas ang kanyang cholesterol level sa dugo. So, dyan po magfo-focus ng treatment ang kanyang doktor. Pwede po kayo i-guide ng inyong doktor na makapagbawas ng timbang. At tandaan po, ideally, kailangan kalahati hanggang around 1 kilo lamang per week ang healthy weight loss ng isang tao kung siya ay magbabawas ng timbang. Maaari din po siyang ma-prescribe ng lifestyle changes at mga gamot para makontrol ang mataas na cholesterol level sa dugo at or mataas na blood sugar or blood glucose level. Itong mga nabanggit po ay papababain din ang risk ng pasyente na makaranas ng atake sa puso or stroke. Mahalaga po ito dahil yung mga taong may non-alcoholic fatty liver, sila po ay may mataas din na risk para magkaroon ng sakit sa puso at or stroke. Kung ang isang gamot naman po tulad ng nabanggit natin ang siyang dahilan ng fatty liver ng pasyente, pwede po kayo i-advise ng inyong doktor na itigil ito or palitan po ito ng ibang gamot. Paano nga ba nadadiagnose kung ang isang pasyente ay may non-alcoholic fatty liver disease? Specifically, ito pong non-alcoholic steatohepatitis. Magsasagawa po ang inyong healthcare provider, ang inyong doktor, ng liver function test. Ito po yung blood test para masukat ang inyong AST or yung aspartate aminotransferase at ALT, yung alanine aminotransferase. Kasi around 90% po ng mga taong may NASH or yung non-alcoholic steatohepatitis na uri ng fatty liver disease ay may elevated AST at ALT. Pwede rin po siya magsagawa ng hepatitis viral test sa dugo just to make sure na hindi hepatitis or viral hepatitis ang sanhi ng nararanasang sintomas ng pasyente. Karaniwan din pong isinasagawa ang ultrasound ng liver at or CT scan or MRI. Kung kailangan po, maaari ring magsagawa ng liver biopsy ang inyong doktor kung palagay niya ay may iba pang sanhi ang nararanasan ng pasyente o para ma-determine kung gaano kalala ang severity ng scarring or yung peklat sa atay ng pasyente. Para din po ma-diagnose ang isang pasyente ng non-alcoholic fatty liver disease,
kailangan pong wala siyang history ng sobra-sobrang pag-inom ng alcohol na mga inumin or yung mga alak. Mahalaga po na iwasan din ang pag-inom ng alcoholic beverages ng mga pasyenteng may non-alcoholic fatty liver disease dahil pwede po nitong palalain ang pinsala sa atay. Ano naman ang prognosis ng non-alcoholic steatohepatitis or yung NASH? Ito po, NASH ay typically isang chronic or habang buhay po ito na medical condition. Pero ang good news po ay marami namang pasyenteng may NASH or non-alcoholic steatohepatitis ang hindi naman nagdi-develop ng seryosong problema sa atay. Pero doon po sa mga pasyenteng lumalala ang kanilang fatty liver, ang pinakaseryosong komplikasyon po nito ay yung liver cirrhosis. At ito nga po yung kondisyon kung saan madami ng peklat or scars ang kanyang atay at ito ay hindi na ganoon kakinis, mas matigas na ito na nagiging sanhi para hindi makapagtrabaho ng maayos ang kanyang atay. Kaya po kanina nabanggit natin kung ano yung ilan sa mahalagang functions ng ating atay. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog Health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at ako din po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks at maraming salamat po sa inyong panunood.